Parang feeling ko, pagkatapos natin talakayin to, sabi nila homophobic tayong dalawa. Aray ko! Grabe ka naman. Kahit pa, diwatang-diwata na tayong dalawa because of what we're going to say. Anyhow, this is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. You are watching The Kitty Show. Ang tayo na talakayang Showbiz Edition. Sa ngayon po, hindi lang si Aura Briguela ang kinakastigo dahil sa mga pananalig nilang dapat silang tawagin bilang she. Parang may foreshadowing ang intro mo kanina. Yes, diba? Aray ka! Ang isa pa sa mga nalalait dahil sa she, her pronoun na yan, si Paulina Periscova Segovia. Kasama na rin dyan na kumakandili kay Aura tungkol sa she na yan, ay yung trans woman di umano na kinasuhan sa Cebu. Ah, okay. Diba? 3 na siya. At si John Lapus, umaapila sa X kasi may lumalabas sa fake news na di umano, sinabi niya na dapat pag ang he ay he, ang she ay she. Tinatanggi niya yon, saying na hindi niya at all sasabihin ang bagay na ganon. Itong usaping ito ay nag-ugat sa mahabang post ng aktor na si Janus Del Prado na ang bottom line, pinaliliit ni Aura Briguela ang mundo niya sa paghihingi sa lahat ng tao ng she, her pronoun. At pangalawa, dahil sa yung paghihingi niyang ito, yung mga totoong babae na may issues talaga na pinaglalaman, natatabunan, dahil nga mas maingay ang tulad ni Aura at the rest of the other gay people who believe that they should be called she and her. Ikaw, Mare, ano makasabi mo sa being the seasoned and wise as you are? What can you say about the she, her pronoun drama ng ibang mga bakla sa kasalukuyan? Well, to begin with, we have to get back to the basic education. Okay. Elementary pa lang, alam mo na there are only 2 pronouns. He, she. Him, her. Yes. Diba? Ganun yun diba? It's always like that. Now, because inventive that they are, nag-evolve yung pronoun thing. Diba? It has come to a point na may mga entitlement na involved. Diba? At obvious na obvious, diba? Yeah. Yes. Diba? Just because you put on a makeup, nakadamit ka pang babae, you have a long hair, you have a long mane, and you dress up like a woman. And sabi nga nila, they feel like women inside. So ang pronoun na nila daw ay she. Di ba? I think I fit the ano. Pero I don't get offended. Pareho tayo. Di ba? I don't get offended. It's just a pronoun. Hello! Di ba? It doesn't, does it define you? No. A pronoun does not define me. Alam mo yan, Alwin. Madalas ako mapagkamalang girl. Yes. Diba? Seats were offered to me, MRT, LRT. Yes. Diba? Tapos, pagpapasok tayo ng mall, pinapupunta ako doon sa girl section ng guard. They thought, diba? Hindi ako na-offend kahit na ganito ang itsura ko, still pumapasok ako sa CR ng lalaki. Diba? Diba? Kasi, nasa state of mind ako ng tama. Yes. Diba? Again, good point. Diba? Nasa state of 3 mind ako ng points, tama. Alex Brosas! Diba? Kasi, ang dito, ang operative word, entitlement. Yes. Diba? You should know the parameters by which you are entitled. Yes. Diba? True. Dapat alam mo yung parameters. Diba? Because that will become the standard by which you will be measured. Yes. Diba? Pangalawa, will you die if you'll be called sir?
Ito kasi ang argument nila. Hindi naman raw ikamamatay ng mga ibang tao, natatawagin silang she or her. Hindi naman raw mababawakan ng hininga. Kung sakalang i-address mo si Aura and the rest of her ilk na she or her. Kasi tapos, ang kinababaliw ko parang, if you don't call them as she and her, matik, homophobic ka. Ay, no. What can you say about that? That argument. That's not true. Alam mo, deep-seated yung homophobia. It's either... Hindi siya ganun kababa. Oo. It's either you have it or you're not in it. Di ba? Ang homophobia, for me, talagang galit ka sa bading. It's an averse, aggressive reaction against anything. With no valid reason. Talagang galit. No rhyme or reason. Lahat na lang ng gawin ng bading, you invalidate. Gusto mo maksain. Gusto mo saktan. Ganun ang homophobic. Di ba? Wala silang nagawa sa'yo, pero you see them as very immoral, very ganon. Yun ang homophobic. By calling you sir, ma'am, sir, matik homophobic. Homophobic. Para ito yung mga pinaglalaban ng mga pa-woke na gay people now na anything na hindi sumasang-ayon sa kanilang opinion, automatic you are branded as homophobic. Kami po pa ba homophobic? Kitang-kita nyo naman kung ano kami. We are seasoned gay people. So ang sa akin lang kasi, I really do not understand. If you want respect, you earn it. Hindi mo siya pinagpipilitan. Hindi mo siya pagduduldulan sa taong kaharap mo. Kasi kami, we dress up like women, we cross-dress. Pero pag kami po pumapasok sa loob ng washroom, we go inside, diba? The cubicles. Kung walang gender, yung parang gender open CR. Diba? At hindi kami gumagawa ng kahit na anong paraan para magpapansin sa mga ombre. In all our lifetimes together ni Sis Alex Brosas, wala pa pong lalaking bumabasto sa amin. Tinatawagan kaming bakla, mga salot kayo, at lalong hindi kami nakikipagbugbugan sa poblasyon. At nanananching ng mga lalaki for the point of pagtunay na maganda kami. Tsaka hindi there is always an issue of misgendering. Correct. Diba? There is always a issue. My God! 6 points, Alex Brosas! Diba? Gender? Dalawa lang naman yan since we were all born. He or she? Sa akin, diba? I know this is a very politically incorrect statement. Pero sa akin, hanggat you have your penises in between your legs, you will always be a he. Period. So, for the likes of Aura, Paulina, and that gay person na kinasuhan, alam ko namang hindi pa kayo operada. Alam ko rin namang hindi kayo nag-hormones. Diba? At alam ko rin naman na sa birth certificate nyo, male pa rin ang nakalagay. Kung lahat yan napabago nyo na, nag-hormones kayo, nagka-transition kayo to womanhood, tapos operada na kayo, then that's the only time, as a trans woman, then I can accept that I can give you a pronoun of she. Even the biggest superstar na bakla sa Pilipinas, si Jose Marie Viceral, si Vice Ganda, does not mind the pronoun thing. Because alam ni Vice na hindi nakasalalay ang buo niyang pagkatao, ang buo niyang kaibuturan sa pronoun. Yeah. Diba? Tsaka hindi why have people become gender sensitive now? Diba? Bakit ngayon parang naging gender sensitive na everybody? Hindi kasi I think they're trying to copy the Western concept. Diba sa Amerika, usong-uso yan. Yung she, her. Were they not told that copying is bad? Oh well, obviously. Diba? Ang sa akin lang naman ito, Aura, tumingin ka sa salamin. Paulina, tumingin ka sa salamin. Yung kinasuhan sa Cebu, tumingin ka rin sa salamin. Kumilos kasi kayo ng ayon sa inyong ganda. Kung maganda kayo, tandaan nyo, si Kevin Balot na pagkaganda-ganda na, Kevin pa rin ang pangalan. And she even won an international beauty title. And she does not mind, I think, to be addressed as... Because pag ganun ka kaganda, automatic she ka. Aura naman. Hindi ba? Salamin, sabi nga ng Bini. Alam mo, this is what I realize. Yung pronoun-sensitive people, they were insecure.
Hindi, they are insecure, hindi lang where. They are insecure. Diba? Kulang na kulang sa kumpiyansa. Oo, kasi, diba, it has become an encumbersome experience for them pagka tinawag silang he or him, diba? Pero, have they realized na kaya ka tinawag na he or she, or him, it's because hindi naman pumasok sa utak nila, sa paniniwala nila, na isa kang ganap na babae. True. Diba? Ang pagpasok mo kasi, there is always an attraction between two people. Paparating ka, ang dating mo, hindi naman babae, so you were addressed as he or him. Ganun lang yun eh. Sasabihin mo, nakaka-insulto kasi naka-makeup ako. Nakaka-insulto? Dahil follow ka porque naka-makeup ka, nakadamit pang babae ka, babae na ang turing sa'yo. At saka, mas nakaka-insulto yung hindi na nagdagan ng ganda mo sa makeup mo. Diba? Diba yun ang mas nakaka-insulto? Because makeup are supposed to make you beautiful. At hindi umalingasaw ang ganda mo at ang pagkababae mo kahit for all the makeup and all the outfits. Iba rin. At dahil dyan, sayang kulang ang oras namin. Pero iniaanayahan po namin kayong manood sa aming YouTube channel sa Diaryo Tirada. At syempre pa, sundan po kami sa aming Facebook pagina. Ang The Kitty Show po ay pinapalabas tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. Paulit-ulit po kami rito sa The Kitty Show. Sa totoo lang po tayo. So sa mga bakla, kumilos tayo ng ayon sa ating ganda. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumarang Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show. Ang tayo na Talakayan Showbiz Edition. Magandang Sabado po sa ating lahat.